Binigyan kami ng lupa ng biyanan ko. Pero meron din naman ako sa poder namin. Pero mas pinili ng husband ko na doon na lang magpatayo ng bahay. Dikit sa bahay ng parents niya. Ang katwiran niya sa akin para daw mabantayan na rin kasi may edad na. Pumayag na lang din ako kasi wala namang ibang mag-aalaga sa parents niya kundi kami rin. Pero nung nagsisimula na kaming magpatayo ng bahay, doon na unti-unting lumabas yung tunay na ugali nila. Pinakikialaman nila kung papaanong magiging design ng bahay namin. Kung saan ilalagay ang bintana at pinto na dapat daw ay nakatapat sa sikat ng araw. Pinagbibigyan ko na lang kasi nga matanda na rin naman. At talaga namang mapamahiin ng ganung edad. Nung unang budget namin ay nasa 250k lang. Pero dahil sa pangingialam nila umabot na ng 400k. At sa laki na ng nagastos ay hanggang ngayon hindi pa rin tapos yung bahay namin. Tapos pag sinasabihan ko yung asawa ko na wag na munang sundin kung ano yung pinapagawa ng parents niya kasi nga masya-short kami sa budget. At napakarami pang kulang sa loob ng bahay. Hindi siya maalam makinig at ako pa ang palaging masama. At ako pa yung sinasabihan niya na ako daw yung magsabi sa parents niya kasi ayaw daw niyang magalit to sa kanya. Aminado ako na nag-iiba yung ugali ng parents niya pag hindi nasusunod yung gusto. Para bang nag-iisip bata na bigla ka na lamang hindi kakausapin. At ngayon ngay parati kaming nag-aaway ng asawa ko dahil lang sa parents niya na lagi-lagi na lang nangingialam sa mga desisyon namin. Iintindihan ko na nire-respeto niya yung magulang niya pero sobra naman din. Ako na yung naaapektuhan. May sarili namang pamilya yung anak nila pero todo pa rin sila sa pangingialam nila sa desisyon namin. Nawawalan na rin ako ng ganang magbigay ng ideya kung ano ba yung dapat ipagawa or yung mga kulang sa bahay kasi para din namang walang kwenta. Kahit naman sabihin ko sa asawa ko hindi rin naman ako yung nasusunod. Mas nasusunod pa kung ano yung gusto ng parents niya. Pareho naman kaming may ambag dito, Mami Len, dahil parehas din naman kaming may trabaho. Pero talagang nawawala na ako ng gana sa inaraw-araw na lang. Parang ang pangit tingnan na nabubuo yung bahay namin sa sama ng loob. Hope you enlighten me, Mami Len. From our letter sender, Ruby Lin ng Albay. Much better talaga na kapag ka may sarili kang pamilya ay humiwalay sa poder ng magulang. Na dapat ang bahay na ipatatayo or bibilihin nyo malayo sa both sides nyo para maiwasan yung ganyan para hindi kayo pakialaman. Much better talaga na yung asawa mo yung kausapin mo dahil siya yung anak, hindi naman ikaw. Pero kung yung asawa mo ay sumusunod sa magulang, aba, ay nakakapag-isip naman talaga yung ganyan. Dapat manindigan na siya para sa pamilya niya, para sa binuo niyang pamilya. Learn to say no, but do it in a nice way. Pag-usapan yung mag-asawa tapos sabay niyong kausapin. Sabihin nyo nasa sa inyo pa rin yung final say sa bahay. Since budget lang din naman yung hawak nyo. At kung magtampo at hindi ka kibuin, bawi ka na lang sa ibang paraan. Hanapin mo yung magpapaamo or magpapalapit sa inyo. Hindi yung aalis ka, mag-aala Disney princess ka, tapos pagbalik mo ganun pa rin naman yung problema. Since kasama mo na sila, package na yan, pakisamahan mo na lang sila. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len mo. Tanungin mo, sabihin mo, nasa mo yung budget nyo ng design ng bahay na gusto nyong ipagawa? Kasi hanggang dito lang po yung budget namin, may pandagdag ho ba kayo, ha? Kung wala, kami hong mag-asawang masusunod, ha? Dahil kami naman ho yung gumagastos sa ipagpapagawa. Oh, joke lang yan, ha? Umpisa pa lang yan, Mi. Mahaba-haba pa yung pagdadaanan mo hanggat nandyan kayo sa tabi nila. Bawi ka na lang next life.